Magandang hapon. Mga kaibigan, ito naman po si Toto Tirador. Doktor na, engineer pa. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ito. Dapat bang itigil muna yung impeachment trial ni Sara Duterte? Dapat ba muna, huwag na muna magpatuloy na mag-convene as impeachment trial ang Supreme Court na may kasamang bagong mga senador? Ang sagot diyan, dapat. Bakit po? Obligado po kasi ang Senado, obligado din ang Supreme Court na utusan ang Senado na huwag muna mag-trial, antayin muna ang kanilang desisyon. Ganon lamang po kasimple. So bago ang lahat, nais ko muna pong pasalamatan kayong lahat. Unang-una si Relly Asistio, the first. At ang lahat ng mga nanalo ngayon sa, may tumaya ba kaya sa draw? Ako, talo ako sa pusta ko kay Manny Pacquiao. No? 10,000 pusta ko sa online app. Pero talo ako kasi ang pusta ko, ang 10,000 ko mananalo sana ng magiging 28,000 sana kung panalo ako. Kaya lang, draw, so talo pa rin. So ibabalik ng pera ko, may bawas na. So anyway, congratulations kay Manny Pacquiao. Kahit ganun pa man, no, sa lahat in-expect, kahit ako, although tiwala ako sa kanyang kakayahan, pero may duda, malaking duda ko kung makatapos siya ng 12 rounds. The fact na natapos niya, at the fact pala really assist yun na ako'y nanood, at ang judgment call ko, nag-round by round scoring ako, lamang si Pacquiao, panalo sana si Pacquiao. So ang nangyari lang, bakit din raw? Sa bagay, hindi ko naman matatawaran ng mga mata ng mga judges na nag-score. Pero ako, nag-judge din ako. Ang score ko ay sa 12 rounds, 10 round nakuha ni Pacquiao. Ang nakuha lamang ni Barrios ay ang 3rd tsaka 4th round. So kung 10 round nakuha ni Pacquiao, so 10 points. Plus 2 round na 9, 18, hapat 108 siya. So 108, 108, 111, 120, 118 dapat na score niya. Tapos si Barrios, dapat ang score niya is 20 plus 10 times 9, 90. Dapat 110 si score ni Barrios. Kaya lang naging tabla eh. So anyway, that's a good thing na meron namang din naniwala sa mga Pilipino. At natutuwa naman ako kay Barrios. Pinasalamatan niya rin. Marami pala siyang Filipino fans, no? Pinapasalamatan niya mga Filipino fans kahit Mexicano siya. So that is good in boxing, no? Pag wala sa politics si Pacquiao, lahat nakikiisa kay Pacquiao pag sa boxing lang siya. So anyway, hindi ko nga siya binoto ng nakarang eleksyon pagka Senado, pero binoto ko siya, pumusta pa ako para sa kanya, para sa boxing. So anyway, ang pag-usapan natin, ano bang kaisipan? Ipaliwanag ko lang po. Ang objective ko lang dito is maintindihan ninyo yung prinsipyo ng batas na tinatawag po na judicial courtesy. Okay, pero bago ang lahat, sasabihin ko muna, ano ba muna yung judicial courtesy? Ang judicial courtesy ay kung sa Tagalog pa, paggalang sa, anong tawag? Paggalang sa hukom. Okay. Panghukom na paggalang. Judicial courtesy. Panghukom na paggalang. Ano ibig sabihin? Ganito po yan. Para maintindihan ninyo, ang judicial courtesy ay nag-umpisa po ito sa isang desisyon doon sa Sandigan Bayan. At ang nangyari ay ang may isang kaso, tapos ang kaso ay halimbawa, ang kaso ay bigamy. Sabihin natin, bigamy na. So kung bigamy ang kaso, ibig sabihin ng bigamy po ay magiging guilty yung lalaki o yung babae nagpapakasal ng 2 beses sa Pilipinas. Okay, gano'n ha? So ngayon,
Halimbawa, ang nangyari, nagsampa nga ng bigamy. Pagkatapos, yung lalaki na sinampa ng bigamy, kasi usually ang nagdadalawang asawa yung lalaki, hindi babae. So, yung lalaki, pangalawang asawa, ay ang ginawa niya, nagsampa naman siya ng civil case na ang hinahabol niya ay ideklara na tinutukan lamang siya ng baril kaya siya nagpakasal. So, ibig sabihin, gusto niya ipunto na wala akong bad faith para magpakasal na pangalawa. Tinutukan naman papatayin ang nanay ko o di kaya tanggalan ako ng kayamanan ko hindi ako magpakasal. Yung mga ganon, ibig sabihin, sa pilitan. Okay? So, kung sa pilitan, ayon naman sa ating revised penal code, hindi ka pwede i-convict sa paggagawa ng krimen kung in good faith ka. Ibig sabihin kung in good faith ka, hindi mo sinadya. Nangyari lang yung krimen na dahil lang sa ganun. So, ngayon, papasok kayo ng judicial courtesy pero tinatawag talaga yan na prejudicial question. Pero ang judicial courtesy ganito po. Ngayon, nagpa-trial sa RTC. Mag-umpisa na, binasahan na ng sakdal. Ikaw ay nagpakasal ng pangalawang beses at ikaw ay dapat ikulong ng mahigit 6 na buwan. Sabi, ang aresto, presyon mayor ang parusa mo. Ibig sabihin, mahigit sa 6 na taon ang parusa. So ngayon, ano ngayon ang gagawin? Kung itutuloy yung trial, sigurado makukonvict siya. Kasi establisado na 2 beses siya napakasal. Pero yung kanyang depensa ay, sabi niya, hindi, tinutukan lamang po ng baril ang nanay ko, kung hindi ako papagpakasal, ay babarilin, patay ng nanay ko. Parang ganun ang depensa. So ngayon, hindi naman yan makikita ng sa korte. So nagsampa ngayon yung lalaki ng kaso na ipa-annul niya ngayon, ipadeklara niya null and void ang pangalawang kasal. Okay? So ngayon, in the meantime, ano ang gagawin mo? May trial sa civil case, mayroon kang trial sa criminal case. Kung mangyari, pwede po mangyari na guilty siya, ikukulong siya. At pwede rin mangyari na panalo siya at ideklara na hindi valid ang kasal. O di ba, asiwa tingnan, idineklara na hindi valid ang pangalawang kasal, pero guilty ka kasi napakasal ka ng pangalawang beses. Anong solusyon dyan? So ngayon, ang ginawa ng abogado, halimbawa, usually kung ako abogado, may hinawakan akong criminal case na bigamy, nagsasampa kagad ako ng motion prejudicial question. Kung minsan ayaw ng judge, hayaan mo yan, kami ang mas nauna na sampa itong criminal case, kaya hayaan mo yan. So ganun kagad ang sagot ng judge. Anong gagawin mo kung ikaw abogado? Mag-akyat ka ngayon, mag-petition ka ngayon sa criminal case, sa RTC, dalhin mo sa Court of Appeals. Reklamo ka doon sa mas mataas. Sabihin mo, nanghingi ka ng TRO kasi pinapatuloy ng trial court ang paghihiba, baka makonvict ako. Mayroon pa kong kaso na sa isang case na civil case na pinapaanal kung kasal ko kasi tinutukan lamang ako ng baril. Kaya ako napilitan magpakasal. Yung ganun ang argumento. So ngayon, dahil hindi man tinigil ng RTC ang criminal case, nagsampa nga ako ngayon ng petition for certiorari, umakyat ako ngayon sa Court of Appeals. So ano ngayon nahingi ko? Nanghingi ako ng TRO na patigil. Hindi binigay. Ano ngayon ang gagawin ko? Magpapile ako ngayon ng motion sa Court of Appeals na utusan ang criminal court na ipatigil muna pansamantala ang pag-trial ng criminal case sa bigamy sapagkat kailangan natin igalang ang Court of Appeals kasi higher court siya. Igalang ang Court of Appeals kasi pag hindi natin igagalang, matatapos makukonvict na lang ako, wala nang kwenta ang aking apila. Ganon na yun. Ibig sabihin, wala nang kwenta ang magiging issue na diminitpit ko sa
sa Court of Appeals. So ano ngayon ang issue ko sa Court of Appeals na manghingi ko na ipapatigil ito? Sasabihin ko ngayon na meron pa akong civil case sa kabilang korte na naglalayon na ideklara na not valid ang kasal ko sapagkat ako ay tinutukan lamang ng baril. O di kaya ang nanay ko tinutukan ng baril kaya ako napilit na pakasal. Kaya ipatigil ito na hindi yun valid. So ngayon, sasabihin ngayon ng Court of Appeals, kailangan kung itinuloy mo na convict na yan, paano pa ngayon? Ano pa ang silbi ng aking desisyon dito? So kung ang desisyon ng Court of Appeals ay mamut ang academic sa ilalim, yan ay obligado ang Court of Appeals na mag-utos na tigil ka muna. Yan pong ibig sabihin ng judicial courtesy doctrine. Dahil magiging moot and academic ang issue sa itaas, ay ipapatigil mo na. Ganun po, ha? Although, sample ko lang yan. Hindi naman ibig sabihin na iyon talaga yun, ha? Para lang maalaala nyo lang. Para lamang maintindihan ninyo. O sige, bago tayo tuloy, magbasa mo na ito si Helen Biga. Toto, please shout out. Oh, si Helen Biga, shout out. So, siyensya, strategy ni Arom na ipadraw. Camouflage itong bout na yan. Ang real objective talaga ay para hikayatin si Floyd Mayweather. Ganun ba? Hindi ko alam yun. Sige, tingnan natin. Magandang i-vlog yan. So, Honda Vega, Toto, pa-shout out ha. Okay, shout out na nga ako sa iyo. Inigo Nick daw. Ang layo sa issue, Toto. So, Lisa Tanaka, nagkwento lamang ako ng boxing kanina. Balaktot ang mga isip. Salamat po, Dr. Toto. Patas kayo at matuwid. At ang pagja-judge sa inyo, God bless po. Siyensya, strategy ni Arom na ipadraw ang laban. O, salamat at may natutunan ako sa iyo. Inigo Nick daw, ang galing mo abaw, linti, ginto. So, Lisa Tanaka, really assist. Ito na. Punta na tayo ngayon sa impeachment. Tingnan natin, ang impeachment po sa ngayon ay merong issue. Ano yung issue? Yung issue po sa impeachment sa ngayon ay kung dito lang tayo sa issue na to na importante ha. Hindi ako dakdako sa issue kung may jurisdiction o wala. Dadako ako sa issue kung nalabag bang one impeachment rule o hindi. Yan ang issue natin. Bakit ako dyan dyan ako papasok? Una ay nagpalabas po ng utos ang Supreme Court. Base naman sa petisyon ni Sara Duterte noong February 8 o paghango po sa February 5 na impeachment, na article impeachment na ginawa ng House of Representatives at sinumiti sa Supreme Court, kagad-agad sa araw na iyon din o makalawa, ang bilis naman ng grupo ni Attorney Torion ay nagsampa sila ng kasong nagsampa sila ng kaso na ano tawag nito? Na certiorari. Naglalayon na gusto nila na patigilin ng Supreme Court ang House of Representatives at ang Senate sa pagpapatuloy ng impeachment trial kasi ang argumento nila nalabag po yung one impeachment rule. Ano po yung one impeachment rule? Sa ilalim po ng ating saligang batas o 1987 Constitution, sinasabi po dyan na isang impeachment lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At nakalagay din dyan sa Section 3, Article 11 o Paragraph 1 na ang sulong kapangyarihan sa pag-i-initiate o pagsisimula ng impeachment ay ang House of Representatives. So bagkos, ang Section 2 naman nagsasabi na kakailanganin natin ito, Section 2 Section 3, Paragraph 2, nagsasabi na sa pagsampa ng verified impeachment complaint na pinirmahan, si pagsampa ng reklamo na pinirmahan ng isang congressman o mas marami pa, at o di kaya pagsampa ng private citizen na inendorso ng congressman ay isusumiti sa order of business ang impeachment na reklamo sa loob ng 10 araw. At pag masumiti, mula noon, pagkasumiti, 3 araw magbilang ay dapat
maibigay o mai-refer na sa proper committee. So usually, ang proper committee ay Justice Committee. So ganun po yung utos ng Section 3, Paragraph 2, Article 11 ng ating Constitution. So dahil dyan lang tayo tututok. At may iba pa, Section 5, Section 3, Paragraph 5, nagsasabi na iisang impeachment na reklamo lamang ang pwede isampa sa kay Sara. So ngayon, tingnan natin, balikan natin, ano ba ang nangyari? Noong December 2, 2024, nagsampa po ang grupo ng mamamayang liberal, akbayan, at inendorso po ito. Ang impeachment complaint nila ay inendorso ni Percy Sendanya na congresswoman, congressman pala, pasensya ka na Percy congressman ng akbayan. Okay? So, dotakan yun, December 2. Tapos, December 4, nagsampa naman ang grupo ng Makabayan Black na mga congressmen. Ang pangalan nila si dating Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at si Congressman Raul Daniel Manuel. Pareho na sila ngayong ex. Iba na yung congressman ngayon, no? So anyway, noong December, parehong verified yun, verified yun lahat. Ibig sabihin may verified ay yung pumirma na nagreklamo ay naglagay siya ng sinumpaang salaysay na kung saan sinabi niya na binasa niya na ang lahat-lahat na nakasulat sa impeachment complaint nila at naintindihan nila ng buong buo ang lahat na nakasulat, pati mga ebidensya. At ang lahat ng mga nakasulat doon ay hango sa kanilang personal na alam o di kaya hago sa authentic na mga documents. Ganon po yun. So, ibig sabihin, yan pong ibig sabihin na nagka-verified o verifikado. Binirify kung talagang galing sa kanyang, talagang may sapat na basihan. Kasi ang basihan na naman, personal na alam eh. So, may sapat na basihan, verifikado. So, ang utos sa Section 3, Paragraph 2 ay kung verifikado, sa loob ng 10 araw na session days, ay dapat na-endorso na sa kamay ng speaker. At sa loob ng 3 araw mula sa pagkahawak niya ng speaker, ay i-actionan na nila, i-refer nila sa proper committee. Yan po ang sinasabi. So ngayon, may isa pang importanteng provision dito na sa kaso ng impeachment case laban kay Hilario Davide na sinampa ni Attorney Francisco ay na Ernesto Francisco na nagsasabi na sa decision ng Supreme Court diyan, ang naunang impeachment na reklamo ay may ito ay kung naisampa na yung una at na-initiate na, ay hindi na pwede magsampa ng pangalawa sa loob ng 1 taon. Okay? So kung sa loob ng 1 taon, sinabi rito sa desisyon ng Supreme Court sa Ernesto at saka isama mo na rin yung Mercedes Gutierrez case na sinasabi rito na kapag nasampa na ang reklamo at na-initiate, ibig sabihin initiate na may initial action ang House of Representatives, ay babawalan na ngayon ang kasunod na mga isasampang reklamong impeachment. Okay? Naintindihan nyo? So, ganun yan. Babalik tayo ngayon dito sa petition ng grupo ni Attorney Israelito Turion at saka petition din ni Sara Duterte. Noong February 8 ata sinampa yun. Na sinasabi na bawal na yung pang-apat na impeachment complaint na sinumiti nila sa Senado sapagkat may naunang 3 reklamo na hindi man lamang inaksyonan ng House of Representatives. Inupuan. Yun ang sinasabi, inupuan. So ngayon, because of that, anong nangyari? Nagpalabas noong July 8 ang Supreme Court ng utos. Ang utos ng Supreme Court noong July 8 ay, hanapin natin na. Itong utos sa Supreme Court, ipakita ko sa inyo.
Saan ba yun? Ito. Ilagay ko rito ang utos sa Supreme Court. At ipapakita ko sa inyo para sabay-sabay tayo magbabasa. O, nakita nyo, yan ang utos sa Supreme Court. So, Supreme Court in the case of Sara C. Duterte versus House of Representatives. O, yan nakalagay. Pati Israeli Totorion versus House of Representatives. So, ito yon. In order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte, the Supreme Court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang respondents kasama itong House of Representatives, Senate, to submit the following information under oath. Ibig sabihin, sumpaan nila. Number 1, the status of the first 3 complaints. Yan ang tanong una. Tinanong, ano ang status, ano ang kalagayan ng unang 3 reklamo? O, di ba? Napansin ng Supreme Court ang 3 reklamo. Ang tinatanong lamang, ano yung status? Ibig sabihin, gusto malaman ng Supreme Court kasi kung may posibilidad na pag makita nila na tama ang argumento nila ni Sara Duterte at ni Attorney Israeli Totorion na ang 3 reklamo ay inupuan lumampas na ng 10 session days, ay magiging null and void ang kasunod. Yung pang-4 na impeachment ay hindi na pwede tanggapin. Yan po ang ibig na sabihin yan. So ngayon, sumagot na dito ang House of Representatives. Pero ang sagot nila ay iba. Ano magsagot nila? Titingnan natin ang sagot nila. Ang sagot nila, number 1, ito. What was the status? Sabi nila, all 3 initial complaints were included in the order of business within the 10 session day period required by the Constitution. Sagot ba yan? Tamang sagot ba yan? Dapat, ano status? Sabihin nyo, dismissed. Dapat ganun ang kaso. Dismissed or hindi kaya na-archive. Yan ang status. Ba't ang sagot ninyo ay malayo? Ang sagot ninyo ay it has been submitted. The status, all 3 initial complaints were included in the order of business within 10 session day. Hindi naman status yan eh. Nagtatanong lang kayo sinasumagot kayo sa tanong ko ano nangyari. Mali na naman sila. So dapat ito i-contempt ang mga House of Representatives dito. So ang kasunod na tanong ay the exact date which the complainants filed. Ang tanong kung kailan ang petsa. Ano man ang sagot nila? Wala na rin sa wala sa bisyo ang sagot. Ito, sinabi. Ang sagot nila, sama yung sagot nila. Ito. The first complaint was filed by the civil society organizations on December 2. Ang tanong sa kanila ay hindi ganon. Ang tanong sa kanila ay ng Supreme Court, ano ang exact na petsa na ng mga complaint? Ang petsa ng reklamo, ang tinatanong, hindi kung kailan sinampa. Ang layo naman ng sagot na to. So the second complaint was filed by progressive groups on December 4. Tapos third was filed by religious groups, lawyers on December 19. Hindi ganun tanong. At tinatanong kung ano ang petsa ng complaint. Hindi kung kailan sinampa at kung sino nagsampa. Ang layo ng sagot. So anyway, ang kasunod na tanong as to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses that authority on when to transmit
mayroon bang kapangyarihan ang Secretary General kung kailan ibigay sa Speaker? Yan ang tanong. So, tinanong kayo ng Supreme Court, hindi naman sinagot. Hindi sinagot. Sabi na lang na with due respect, meron kaming kapangyarihan magsabi kung kailan. Anak ng waiting. Sinabi na nga sa Constitution na 10 session days eh. At saka walang kapangyarihan na kalagay sa Constitution para sa Secretary General. So as to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal. Ano ba ang basihan ng Secretary General at inupuan niya? Yun mga tanong na yun, ladies and gentlemen, kung masagot yun, maari po magresulta sa pagpigil sa impeachment. Kasi not valid ang pang-apat na impeachment complaint. So kung not valid, may posibilidad po na ang Supreme Court papatigil ito dahil sa ganong isyu. Dahil not valid. Okay? Hindi ko sinasabi na matitigil. Basta sinasabi ko lang, matitigil. Baka matitigil. So, anong issue? Ititigil ba o hindi? Yan ang issue sa Supreme Court. So, ladies and gentlemen, kung gano'n ang issue sa Supreme Court, paano magkaroon na respetuhin dapat ng impeachment court at ng House of Representatives sa Supreme Court? Ang gusto nila ituloy. Respeto ba yan pag ituloy? Pag tinuloy po, sigurado, pag tinuloy, maaring magdesisyon ng impeachment court na ang Senado na ituloy at magkaroon ng trial. So kung ituloy, magkaroon ng trial at matatapos ang desisyon, magkaroon ng judgment. Halimbawa, ang judgment ay dismissed. Pero matapos magkaroon ng pag-uusig at paglilitis at ma-dismiss, ano ngayon ang silbi ng desisyon ng Supreme Court? Wala nang silbi. Moot na academic. So kung magiging moot na academic, dapat utusan ng Supreme Court o di kaya gumalang ang Senate na huwag magpatuloy, antayin muna nila ang desisyon ng Supreme Court kung valid ba ang impeachment complaint o hindi. Kasi yun na naman ang issue dyan eh. Anong silbi pa ng kanilang desisyon kung valid ang impeachment complaint kung matapos na ang impeachment? Wala na. Moot na academic na. Nakita nyo, naintindihan yung ibig ko sabihin? Kaya, mas maganda, wag na muna sila magpatuloy, antayin muna nila ang desisyon ng Supreme Court. Total, yan naman ang tinatahak ng Supreme Court. Desisyon na nito kung valid bang impeachment complaint na pang-apat o hindi. Kasi kung valid, tuloy-tuloy in trial. At kung hindi valid, wala ng trial. So kung wala ng trial at pinatuloy ng Senate at saka House of Representatives, gagastos sila. Ito mga senador, gusto nila matutuloy. Bakit? Kagaya sa panahon ng impeachment ni Renato Corona at ni Erap Estrada, tumanggap ng allowance ang bawat senador ng tag 2 milyon. Pero kung hindi matuloy, hindi na kailangan nabayaran ng 2 milyon ang bawat isang senador. Diba? Ganun lang simple. Gastos lang eh. So, ang panawagan ko, dapat sana palabasan na hindi man TRO, Judicial Courtesy Doctrine, tumigil muna sila, antayin muna nila kung kailan matatapos at tatapusin naman kagad ng Supreme Court ang tanong at sasagutin nito kagad kung valid pa ba ang reklamo o hindi. So, ganun naman po ang aking hinihiling dito. So, huwag muna ako magsasabi kung anong merito ng kaso o hindi. Si DPD, hindi nyo po naintindihan judicial courtesy po eh. Ang sa inyo, accountability lang eh. Kung accountability pag-usapan, asa ng accountability natin kay Tambalus Los na 13 billion ginastos? Kung accountability lamang pag-usapan, asa ng accountability kung paano ginastos ni Bongbong ang 4.65 billion pesos na confidential fund? Paano niya ginastos ang contingency fund na 11 billion na binigay ko pambili, pantabon para makapagbenta ng 20 pesos na per kilo na bigas? Kung accountability ang pag-usapan,
Asan ang mga discretionary fund ng Department of Justice? Asan ang discretionary fund ng PNP? Asan ang discretionary fund ng AFP? Bakit isang tao lang ang ating tutukan? Kung talagang accountability ang habol natin. Alam mo, DPDA, nagsasabi lang accountability, pero mauwi din sa wala yan. Kaya niluluko lang nila ang tao. Yung mga nagkukunwari dyan, magaling, hey, pasensya na. Babanatan ko mga yan. Ginagamit nila damdamin ng tao para magpasikat. Okay, marami diyang iba. Gusto lang tumakbo para sa sunod na 2028. Dumidiskarte. So anyway, at least nakuha nila siguro puntos ko na kailangan antayin muna nila ang Supreme Court kung kailan matapos Supreme Court decision. Hindi naman tatagal sa 2 buwan yan eh. May decision na yan. So, sabi naman ni Imuriji, above the law ang HOR, mas matatalino sa mga, hindi matalino, mga bobo nga yan eh. Yan naman tinatawag na abogado de la mesa, abogado de arreglo. Mga bobo nga sila. Bakit sila nagawa ng pang-apat na reklamo kung matalino sila? Imor, pasensya na Imor, hindi po ako papayag sa sinasabi mo na matalino yung mga congressman na yan. Sabi ni Imor, pera-pera lang. Talaga pera-pera lang. Nabigyan na sila 150 million. Tapos, pumirma na kagad ng impeachment. Ang habol lang naman lang pera eh. Wala silang pakialam kung ano mangyari sa impeachment. Dapat inisip na impeachment nung una pa lang, malakas na yun, sinampa nila ni Dilema. Bakit hindi nilang itutuloy yun? So, DPD, okay yan po. Point ko na to na base sa sitwasyon natin ngayon, bakit si BP lang ang may ganyang issue. Salamat po. Emorigi, smart as nga po. Generoso Pasquito, kalbo may adenoid ilong mo. Ganun ba? Ngayon, wag ka naman akong lalaitin ang pagkatao ko kung mas gwapo ka sa akin, generoso. Pasalamat ka sana sa Panginoon na gwapo ka. Huwag ka man lait ng mga pangit, okay? So Melvin Gimode, asan accountability ni Chua? Ngayon, si Chua nga, asan accountability niya? Saan mo ginastos ang iyong Ikaw, dapat makulong ka ng malversation. Joel Chua, bakit ka nagpatayo? Gumastos ng milyon-milyon para sa pagpatayo ng barangay hall diyan sa mga kalsada. Hindi naman lupa ng yan. Lupa para sa barangay. Kaya dapat ikulong ka ng malversation. Paano ba nangyari na bigyan ng building permit yan na sa kalsada itatayo? Mga barangay hall dyan sa barangay 313. Paano nangyari yan? At hindi lang ikaw, marami pang iba. Mga congressman natin, hindi man lang iniisip yung mga kamalian na ginagawa nila. Pero magpapatayo ka ng building sa kalsada. Buti pa dito nababasa comment, babasahin ko talaga comment ninyo. Si Melvin Girnadi, asan ang count? Si Chua, tinutukoy niya, nabasa ko na. Si Jerome Aguilar, galing talaga magpaliwanag, tama lang ang ginagawa ng Supreme Court kasi ayaw na. Alam mo kung bakit ginawa niyan, Jerome Aguilar, ng Supreme Court? Nakitaan po ng Supreme Court ng katwiran at ebidensya na binaboy lamang po ang impeachment ng House of Representatives. Bakit pa ba mag-utos ng Supreme Court na magpaliwanag sila? Na anong nangyari sa tatlo? Ang ginawa nila, imbis na magpaliwanag, ang sagot lang may mga tanong na anong status, sasagutin na it was passed to, it was endorsed through, ang layo ng sagot pasensya ka na, Darlene Birbirabi, mukhang malayo ang sagot ninyo. Hindi mo pinag-isipan dyan, mag-reflect sa personalidad mo yan. Attorney Darlene Birbirabi. Sa totoo lang, with your respect, it is one thing of intelligence ang sagot ninyo sa Supreme Court para sa House of Representatives. Dapat, obligado po si Darlene Birbirabi na ayusin, sundin kung anong batas. Hindi yung sundin ang House of Representatives na mali-mali naman. So, impeachment po, 700 million ang gasto sa pondo. So, ngayon, kung 2 million pong allowance ibibigay sa kada senador, 24 senators, 48 million gagastusin mo, allowance lang nila para sa trial.
Hindi pa nasama dyan ang allowance ng mga congressmen? Nako. O, ano tapos si Emory G, Marvin Umbas, kung kaya ni Tambaluslos, kaya din ni Sara, Rolly Asuncion, kay Kamuro, kay Kumaro, good day po, engineer, Warren Jaro, Honda Vega, shout out, Marvin Umbas, ipaliwanag mo nga kung paano naubos ang 100M sa loob ng 11 days. Alam mo ganito, Marvin, pwede po mangyari yan. Kasi bakit? Ganito. Naalala mo ba sa panahon na pinaghahanap si Marwan na nagresulta sa pagkapatay ng 44 na Special Action Force natin? Alam mo ba yon? O wala kang alam? Anyway, what is important is bigay ko sa iyo kung ano nangyari doon. Nagbayad po, ang hindi ko nagkamali, may nagsabi sa akin na akala 10 million, may nagsabi na 20 million po ang binayad sa tao na katabi ni Marwan para ituro kung saan si Marwan. Ganon po yun. One day lang yan, 20 million na kagad. So hindi ka dapat magtataka kung 11 days na ubos po ng 125 million. Okay? Hindi po 100M, 125 million po. Hindi po yan kataka-taka. Sa panahon naman ng hinahabol si Bin Laden, Osama Bin Laden ng mga FBI at mga CIA. Nagbayad ang mga CIA, bumili sila ng isang Ferrari kapalit lamang ng isang telephone number. Hindi mo ba alam, Marvin? Nagtatanong ka ba sa sarili mo, Marvin Umbas? Paano mo mahuhuli ang mga tulak ng droga, na malalaking droga, na doon nakatira sa mga gwardyado na subdivision? Anong gagawin mo kung ikaw ay taga-PDEA? Natural, isang pwede mong gawin, mangungupahan ang taga-PDEA. Magpanggap, maghanap ng tao na uupa ng bahay. Pero ang bahay dyan, tag 100,000, mahigit 200,000 kada buwan. May 2 months advance, 1 month deposit. O, yan, naintindihan mo na siguro. That's the only way. Tapos, mula sa bahay na kung saan sila, bibigyan sila ngayon ng guard ng tinatawag na sticker para makapasok sila. Bigyan sila ng ID para makapasok sila. At from there, pwede na sila magmanman ngayon. Sa mga kondo, paano ka makapasok sa kondo, Marvin Umbas? Kung ang hinahabol mo ay drug lord, mangungupahan ka. O di kaya bibili ka ng isang unit ng halaga ay 15 million. So naintindihan mo na ba kung paano gagastusin? Pwede po mangyari yan. Hindi ko sinasabi na yan ang ginawa ni Sara. Ay sinasabi ko lang pwede, kayang-kayang tapusin yan. Kahit in one day, 100 million, ibabayad ko yun kapalit ng isang informasyon na napakahalaga para sa bayan. Naintindihan mo na? Okay. Susunod tayo. I hope so naintindihan mo ako, Marvin Umbas. Rolly Asuncion, hello po, attorney. Honda Vega, Toto, please shout out. Shout out! Siya. Strategy ni araw ay tungkol pa rin sa boxing kanina. So, sino pa sa dulo? Si Emore na share na like na thanks. Paki-share and like po ito. Paki-ano na rin, paki-join na rin as member sa aking channel. Kasi maglalabas ako ng mga video na kayo lang makakapanood. Lalo na yung magtitik ng bar exam ngayon, maglalabas pa ako ng mga bar tips at doon ko na ilalagay ang karamihan sa aking channel, sa membership channel ko. So, Liz Midnight, tanong ko lang, may nangyari na ba sa ICC na dinala ang isang presidente na ang mga mangbabatas ay nag-file ng resolution? Wala pang nangyari, pero tingnan natin yung resolution ng mambabatas ay pwedeng ibaliwala lang ng mga judge, pwede naman tingnan. Pero kahit ibaliwala nila, hindi nila maiwasan na babasahin yun. At kung mababasa nila, sa loob-loob ng kanilang mga isipan, ay pagbibigyan nila yan. At least makapagdagdag bigat pabor kay Duterte yan. Tomas Esplana, pero ang issue lang naman doon ay kung pwede ba pauwiin muna at magdadalo naman siya ng trial kung mayroong trial. Ganun lang ang kaisipan nun.
So, si Vicente Bermido, Blessed Sunday, Attorney General Toto Tirador, keep safe and healthy. Si White Ouroboros, magiging landmark case ng ICC yan kay Duterte. First of its kind kasi yan eh. So, Mas Esplana, like and share para mapanood ito ng ating mga kababayan. Salamat po. Carlito Villas. Thank you, sir. Maganda ang mga paliwanag. Marami kasi ang one-sided. Hindi tayo mag-one-side. Kailangan kung ako naman tanungin mo kung pagtungkol kay Digong, dapat dito sa trial at dito natin hatulan. At dito mga testigo di ba? O kagaya kay Atong Ang, crime against humanity din isasampa laban kay Atong Ang. O kaya naman natin dito Ananias Aguila, Noel Mendoza, dapat ilabas din ang bank account ni BBM at Tambalos-los para malaman din kasi dapat the law must apply to all, otherwise none at all. Yan sabi ni Mayor Alfredo Lim na mamayapa na. Sino pa? Si Cesar Panaligan, ituloy ang trial. Yan, kung ituloy ang trial, kung ayaw ng Supreme Court, wala ka magagawa diyan. Ang sa akin, judicial courtesy. Ituloy mo ang trial, pagkatapos magsabi ang Supreme Court, natapos ang trial at na-dismiss ang kaso, parang tinanggalan mo ng karapatan ang Supreme Court sa magdesisyon sa kaso na naunahan siya. Okay? Dapat maintindihan niyo po yung judicial courtesy doctrine sinasabi. Naisya na salamat sa White Ouroboros. Tapos Rolly Azanyon. Sir, nahingi po ako ng tawad sa mga pangbabas ko sa iyo. Salamat po. Wala namang problema kahit ibas niya po ako. No problem with that. Kasi ang pagbabas parang opinion din yan. At hindi ko pwede sabihin na gustuhin niyo ako lagi. Kasi may panahon gusto niya ko ngayon. Minsan ang aking argumento ay hindi niyo gusto. Okay lang po yan. Mag-express kayo ng damdamin niyo po. Wala pong problema sa akin. Dok, kailan kaya makulong ang mga congressmen? Dapat nakasuhan na sila. Dapat si Joel Chua kasuhan ng malversation at paglabag sa violation, labag sa Section 3E ng ating Republic Act 3019 sa pagdulot ng matinding sakit sa pamahalaan natin sa pamamagitan ng milyong-milyong pera na ginasta sa pagpapatayo ng barangay hall sa kalsada. Noel Mendoza, ang habol dyan kung bakit kailangan mag-trial kasi kailangan ilabas. Hindi naman. It's not that all, Noel Mendoza. Kailangan po talaga unahin kahit saang korte po kayo, inuuna mo ng jurisdiction. May kapangyarihan ba ang korte maghatol? Kagaya niyan, ang kasong cheque by BP22 ay dapat po sa Municipal Trial Court yan ipinasinasampa. Paano ngayon sinampa sa RTC? Ang ibig mo sabihin, tuloy-tuloy lang bang RTC trial? Hindi. Ang trial po kasi kasama dyan ang pagtitingin kung dapat bang i-trial o hindi. Okay? Hindi nang pwede kasi kung hindi natin gaganunin ang batas, ay mga abuso na lang ang mga politiko na mga congressmen. File lang yan kahit na wala ng jurisdiction. Si John Villallamera lumabas na ang focus magic ng House. Generoso. Kasi napakakahiya sa kanila. Di ba? Si Rolly Asuncion, napapahiya ngayon ang House of Representatives. Kasi nakita nila na pinasagot sila, inutusan sila ng Supreme Court. Yung pinasagot naman kayo, nakakita ang Supreme Court ng dahilan po. Ganun lang kasimple. Okay, hanggang dyan na muna tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Regal Felipe, Anonsi, at saka si Inigo Nictao ulit.